Isang lalaki sa Japan ang abala sa pagtatrabaho sa kanilang opisina. Ngunit habang pauwi na siya sa pagkalutang ng utak niya ay nabundol siya ng isang sasakyan at dahil doon ay nabuhay siyang muli sa ibang mundo bilang isang bata. Kinupkup siya ng isang pantas na nagngangalang Merlin Wolford at pinangalanan siya nitong Shin. Konting alaala lang ang meron siya sa kanyang nakaraang buhay sa Japan. Hindi niya maalala kung paano siya namatay. Sa bago niyang mundo, may kakayahan siyang makagamit ng mahika na itinuro sa kanya ng kanyang lolo, at nagagamit niya iyon sa panghuhuli ng makakain nila. Nang bumisita ang kaibigan ng lolo niya na si Melida, nagalit ito pagkat masyado raw mapanganib ang panghuhuli ng baboy ramo para sa isang 8 taong gulang. Makalipas ang 2 taon, isinama siya ng kanyang lolo sa isang demon hunt upang maranasan niya iyon, total 10 taon na siya. Itinuro nito kay Shin kung paano mahanap ang mga demon, at laking gulat niya nang magawa agad iyon ni Shin. Sa hindi kalayuan ay naramdaman nila ang demon at kaagad nila iyong pinuntahan bago pa ito makapanakit ng iba. Agad na inilabas ni Shin ang kanyang espada at inatake ang demon. Pinati ni Merlin ang apo sa husay nito. Sa bahay pinag-usapan ni Merlin, Michelle at Melida ang kakaibang kakayahan ni Shin sa paggamit ng mahika. Kinabukasan pagkatapos ng pag-ensayo ni Shin, kinausap siya ng kanyang lolo at doon sinabi nito na hindi siya nito tunay na apo. Bagay na alam naman talaga ni Shin. Gayunpaman, masaya pa rin si Shin na si Merlin ang lolo niya kaya hindi siya nangungulila sa magulang niya. Naiyak na lang si Merlin sa pagpapasalamat ni Shin na siya ang naging lolo niya. Lumipas ang 5 taon, sa ngayon ay ipinagdiriwang nila ang ika-15 taon ni Shin at naroon din ang kanyang tiyuhin na si Dis. Dahil binata na siya at hindi pa niya nararanasan ang makalabas sa kagubatan, balak niya bumisita sa kalapit bayan at matuto kung paano kumita at gumamit ng pera. Nagulat ang lahat dahil hindi pala ito naturuan ni Merlin tungkol sa ganoong bagay. Aminadong purong mahika lang ang naituro niya kaya nagtungo sila sa wilderness, ang magic training ground. Doon ipinakita ni Shin ang spell bilang kanyang huling pagsusulit. Nagulat ang lahat sa kulay maputlang asul na apoy na nagdulot ng napakalaking sunog sa lugar at napanganga na lang ang lahat. Nagalit si Melida kay Merlin pagkat aniya ay hindi naturuan ng kabaitan si Shin. Dahil doon ay nagdalawang isip sila kung papayagan nilang lumabas ng kagubatan. Sa halip ay iminungkahi ni Dis na i-enroll na lang ito sa Magic Academy sa kanyang bansa, bilang siya ang hari ng Kingdom of Earlshide. Bagay na nagustuhan naman ni Shin. Tingid sa kaalaman niya ang pagiging hari ni Deseon von Earlshide kaya naman nagulat siya ng husto. Sina Chris at Sig naman ay parehong bantay sa Maharlika. Habang si Michelle ay ang retired knight commander. Nagtaka si Shin kung paano nakakausap ng isang hari ang kanyang lolo. Doon ikinwento ni Dis ang aksidenteng nangyari sa kanyang bansa nang atakihin sila ng demonoid. Halos mabura sa mapa ang kabuuan ng kanyang bansa. At nang aatakihin sana siya ng demonoid ay iniligtas siya nina Merlin at Melida at idineklara silang bayani matapos nilang matalo ang demonoid na nagdala ng krisis sa bansa. Kaya mula noon ay naging magkakaibigan na sila. Ikinagulat naman ni Shin nang malaman na dating mag-asawa sina Merlin at Melida. Maya-maya pa ay nagtungo na sila sa Kapitolyo kung saan matunog ang pangalan nina Merlin at Melida. Doon ay nagkagulo ang mga tao nang malaman na naroon sila at ninais na makita sila. Master ang tawag ng mga tao sa kanila. At sa wakas ay naranasan na ni Shin ang bumili at patuloy niyang nilibat ang lugar hanggang sa makita niya ang 2 babae na pinagtutulungan ng 3 kalalakihan. Nilapitan niya ang mga ito at walang kahirap-hirap na pinabagsak. Sa pagpapasalamat ng 2 ay nabighani siya sa ganda ng isang dalaga. Isinama siya ng mga ito sa isang kafe at doon nalaman nila ang pangalan ng isa't isa. At nalaman na kung makakapasa sa pagsusulit si Shin ay doon na ito mag-aaral. Nang magpaalam na si Shin, biniro ni Maria si Caecilian dahil pansin nito na nagkagusto na ito sa binata. Kinabukasan ng araw ng pagsusulit, habang hinahanap kung saang silid siya ay hinila niya ang kamay ng isang mayabang na lalaki dahil sa paghawak nito sa kanyang balikat. Siya si Kurt von Riotsburg, ang tagapagmana ng Count Riotsburg. Isang lalaki pa ang dumating at sinaway sila, sa takot ay umalis na si Kurt. Siya si August von Earlshide, ang anak ng hari na si Dis. Nagsimula na ang pagsusulit, una ay ang written examination, sinundan naman ito ng practical examination kung saan ipapakita nila ang kakayahan nila sa paggamit ng mahika. Mapapansin na mukhang nasiyahan na ang iba sa kanilang simpleng mahika. Nang oras na ni Shin, nakilala siya ng instructor mula kay Dis kaya't pinaalalahanan siya nito na huwag sisirain ang training room. Nagulat ang lahat nang magamit ni Shin ang kanyang mahika nang wala man lang sinasambit na chant at sa napakalakas na impact nito sa target. Kaya naman siya ang nakakuha ng pinakamataas na score sa lahat ng kumuha ng pagsusulit sa taong iyon.
Ibig sabihin ay makakapag-aral siya sa Magic Academy at bilang top scorer, naatasan din siyang magbigay ng talumpati para sa mga bagong mag-aaral na ikinagulat ni Shin. Samantala, galit na galit at hindi matanggap ni Kurt na S-rank lang siya. Habang nakalatag ang uniform ay napansin ni Shin na may bomb alani dito. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang mahika upang baguhin ito at saka ipinakita kay Melida na ikinagulat naman ng matanda. Bago pumasok ay pinaalalahanan siya ni Melida na huwag ipagsasabi ang tungkol sa uniform niya. Sa loob ng academy ay ipinakilala na sila bilang mga bagong estudyante at sinimula ng ibigay ni Shin ang kanyang talumpati, habang inis na inis ang bitter na si Kurt. Sa silid, nang matapos makapagpakilala ang kanilang guro, hiniling ni Caecilian na makausap si Shin. Sinabi nito ang tungkol sa lalaking nagbabanta sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang padating na si Kurt. Nagalit ito sa pakikipag-usap ni Caecilian sa ibang lalaki. Pero ipinangako ni Shin na poprotektahan niya ang dalaga. Nang biglang dumating si August na kinatatakutan ni Kurt at saka pa ito umalis. Maya-maya pa ay inanyayahan ni Shin ang mga kamag-aral sa kanilang tahanan upang makahingi ng basbas sa kanyang mga lolo na malagyan ng enchantment ang uniform ni Caecilian para sa kaligtasan nito. Pero, mismong si Caecilian ang tinanong ni Melida kung karapat-dapat bang gawin ni Shin iyon para sa kanya. Iyon ay upang subukan ang katapatan ng dalaga. At dahil sa pagsasabi niya ng totoo ay nakuha nila ang basbas ni Melida na lagyan ng enchantment ang uniform ni Caecilian. Pero dahil namumukod-tangi ang ganoong enchantment ay pinaalalahanan sila ni Dis na panatilihing sikreto ang tungkol doon. Dahil kung hindi ay may impyernong pagbabayaran. At kapag mga militar naman ang nakaalam ay maaaring magdeklara ang mga ito ng digmaan. Doon na-realize ni Shin ang mga posibleng kahinatnan. Gayunpaman, nilagyan niya na rin ang uniform ni na August maliban kay Marie na ayaw ng may itinatagong sikreto. Mula bukas ay ihahatid na ni Shin si Caecilian sa kanilang bahay, na bahala naman ang dalaga sa pag-iisip na pananamantala na iyon kaya ipinakita ni Shin ang kapangyarihan niyang makagawa ng daan na parang nagti-teleport lang, wala na lang masabi ang mga ito sa pambihirang kakayahan ni Shin. Kinabukasan, pinaalalahanan ni Melida ang apo na maging maingat. Nang makarating sa eskwelahan ay tinukso ni August si Shin dahil sa dalawang dalagang kasama niya. Nang dumating ang kanilang guro ay isinama sila nito upang ilibot sila sa loob ng academy. Nahahati ito sa dalawang gusali, ang isa ay ang mga silid kung saan sila nag-aaral at ang isa ay ang opisina ng faculty, ang silid ng student council, pati na rin ang silid na ginagamit sa laboratories at mga study group na maaari nilang salihan. At dahil nasa Magic Academy sila, pinayagan ni August si Julius na makasali sa Body Language Study Group dahil aniya ay hindi naman siya kailangang bantayan nito sa buong maghapon na ikinatuwa naman nito. Pero ang totoo ay ayaw lang talaga ni August na may bantay siya. Nang tanungin naman ni Alice si Shin sa nais nitong salihang study group ay iminungkahi ni August na gumawa siya ng sarili niyang study group. Kaagad na naging interesado ang ibang mag-aaral kaya naman sumali sila sa grupo ni Shin at nagpresenta na rin ang guro para maging advisor nila. Isa-isang nagmungkahi ang mga ito ng pag-aaralan ng kanilang grupo, bagay na ikinawindang ni Shin pero wala na siyang nagawa pa. Sa isang silid, nagkaroon ng pagtitipon ng hari at dalawang tauhan nito tungkol sa pagtaas ng bilang ng nakikitang demon. Nang tanungin ng hari si Dominic na chief ng military ay sinabi nito ang hinala na baka pinekilang ang bilang ng namamataang demon, bagay na imposible para sa hari kaya minabuti nilang imbestigahan iyon. Samantala, sa hasyenda ng mga Riotsburg, napag-alitan si Kurt ng kanyang ama dahil ipinapatawag siya ni Haring Dis. Ngunit mapapansin kay Kurt ang paglaban niya sa kanyang ama na tila sinasapian, kaya nasuntok siya nito at ipinakulong sa isang silid. Kinabukasan, nabalitaan ng kanyang mga kamag-aral ang nangyari, nagtaka naman sila kung bakit ganun na lang umasta si Kurt. Nabanggit ni Thor na nag-umpisang kumilos ng kakaiba si Kurt nung magsimula itong pumunta sa laboratorio ni Mr. Shitrim. Nakatanggap rin sila ng imbitasyon mula kay Shitrim pero dahil hinala ang lalaking may takip ang mata pero nakakakilos ng normal ay hindi nila iyon tinanggap. Maya-maya pa ay sinalubong ng ina ni Kurt si Shitrim sa kanilang asyenda. Umiiyak at hindi alam ang gagawin sa anak kaya pumayag ito na puntahan ni Shitrim si Kurt sa pag-asang makakatulong ang guro sa pagbalik ni Kurt sa normal. Nang makarating sa silid, lalo lang nitong nilaso ng utak ng estudyante at saka umalis. Sa kantin ng eskwelahan, tinanong ni August kung anong plano ni Shin gayong hindi naman pumapasok si Kurt na siyang banta kay Caecilian. Kinilig ang dalaga nang sabihin nitong tuloy pa rin ang pagbabantay sa kanya ni Shin. Kaya naman biniro na naman siya ni August. Hanggang sa nalipat ang usapan tungkol sa panghuhuli ng demon, nagulat ang lahat nang malaman na 10 taon lang si Shin ang una niyang gawin iyon. Habang naglalakad ay nakaramdam si Shin ng may masamang balak sa kanila. Hinanap niya ito sa paligid at doon nakita niya ang malademonyong si Kurt.
Umatake ito ng malaking apoy kay Caecilian na naharang naman ni Shin. Sa sobrang lakas nito ay napaaso ang mga kamay ni Shin at doon niya ginamit ang mahika ng auto healing. Napansin ni Shin at August ang masamang ikilos ni Kurt. At nang magbago ito ng anyo ay nalaman nilang sinapian ito ng Demonoid kaya agad na sinabi ni Shin kina August na umalis na sila doon at siya na ang bahala kay Kurt. Sa paghaharap ng dalawa ay nagulat si Shin dahil nagagawang makapagsalita ng Demonoid gayong ang alam niya ay nawawala na sa katinoan ang mga ito. Nalaman niya na hindi pa tuluyang nagiging Demonoid si Kurt dahil nasasaktan pa ito sa atake niya kaya may pagkakataon pa itong bumalik sa dati. Hanggang sa inipon nito ang kapangyarihan niya upang makabuo ng pagsabog. Pilit iyong pinipigilan ni Shin pagkat madadami ang buong academy sa lakas ng naipong kapangyarihan ni Kurt. Dahil wala ng oras, agad na nag-isip ng paraan si Shin at doon ginamit niya ang kanyang espada at sapatos na may mahika. Natalo niya si Kurt ngunit hindi siya naging masaya pagkat iyon ang unang beses na nakapatay siya ng tao. Dumating ang kanyang mga kaibigan at nalaman niyang napanood nila ang nangyari. Nalungkot sila nang dahil sa pag-ibig nito kay Caecilian ay dinala siya nito sa pagiging isang Demonoid.